Napakarami nagtatanong lalo na ang mga kababayan nating OFW kung ano na daw ba ang update sa e-travel. Kung tuloy na daw ba itong aalisin sa September dahil nga may anunsyo ang pamunuan ng NAIA na sa September ay papalitan na ito ng biometric. Ang sagot guys, hanggat walang nilalabas na anunsyo na inaalis na ang e-travel kahit sumapit pa ang buwan ng September ay required pa rin tayo mag-register dito. Dahil posibleng matuloy na alisin na ito sa September pero posible namang hindi. So hanggat walang anunsyo na inaalis ng e-travel or pagre-register sa e-travel, ay kailangan natin mag-register dito pauwi man sa Pilipinas or papunta sa ibang bansa para maiwasan ng kahit anumang abala sa airport. So sa mga nagtatanong kung ano na daw ba ang update sa e-travel, eto guys, ituturo ko sa inyo ang pag-register sa e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas at kung paano gumawa ng account. Actually, marami na akong tutorial sa pag-register sa e-travel, pero itong nire-request nyo ay latest. At para makita natin kung may pagbabago ba or wala. Pero so far sa pauwi sa Pilipinas sa pag-register sa e-travel arrival card ay wala namang pagbabago. Pero sa e-travel departure card ay meron. Simulan na natin. So para makagawa kayo ng account sa e-travel sa mga wala pang account, ay pumunta kayo sa e-travel website na e-travel.gov.ph na ilalagay ko sa description ng video na ito para madali nyong mahanap. At take note ulit guys na ang paggagawa ng account sa e-travel ay nagsimula noong February 1, 2024. So kung nakagawa kayo ng account na wala pa sa February 1, 2024, ay meaning ay wala pa kayong account sa e-travel. Noon kasi ay direct registration lang na pwedeng gumamit ng kahit anong email address. Pero simula February 1, 2024 ay kailangan nang gumawa ng account. Pero kung nakagawa ka naman ng account simula February 1, 2024 at nakalimutan mo na ang email address mo at password at hindi mo na ito mabuksan, ay pwede kang gumawa ng panibagong account gamit ang ibang email address. Wala namang problema yon. So after nyo mapasok ang e-travel website ay ito ang lalabas. I-click nyo yan, click here to sign in. At dito naman guys, dahil nga gagawa tayo ng e-travel account, ay dyan kayo sa create account sa baba. Pero sa may mga account na, dyan kayo sa login at ilalagay nyo ang inyong email address at password. Pero sa ating mga gagawa ng account or sa mga wala pang account, dito kayo sa baba sa create account. At lalabas na ito. Ilalagay nyo na ang email address na gagamitin nyo sa paggawa ng account. Sa paggawa ng account guys sa e-travel ay dapat binabasa nyo ang mga note na nakalagay. Dahil minsan hindi nagpo-proceed ang email address na nilalagay nyo. Dahil minsan hindi rin nababasa ng mga kababayan nating OFW na posibleng nagamit na ang email address nyo sa paggawa ng e-travel account o kaya naman ay may problema. Kaya guys, lagi nyong babasahin ang mga note na lumalabas. So, kung nagamit na ang email na nilalagay nyo, ay pwede naman kayo gumawa ng panibagong email address. Mag-research lang kayo kung paano gumawa ng panibagong email address at meron akong video niyan sa YouTube. I-search nyo na lang. So, after nyo malagay ang email address na gagamitin nyo, ay i-click nyo yung continue. At magsisend sila sa inyo ng OTP. At para makapunta kayo sa email nyo na hindi nawawala ang site, dahil guys, kapag naback nyo yan, ay babalik yan sa simula. So, para hindi bumalik sa simula, ay i-click nyo yung back sa taas or tinatawag na tab. At kapag na-click nyo na ang tab, ay eto ang lalabas. So, pumunta na kayo sa inyong email at hindi yan mawawala. After nyo malagay ang OTP, i-click nyo yung continue. At lalabas ito. Gagawa na kayo guys ng inyong password ng 2 beses. At inuulit ko guys, lagi nyong basahin ang mga instructions. Dahil ang nakalagay dito ay dapat 12 letter or 12 character na may big letter, small letter, special sign at number. Basta aabuti ng 12 character. Dahil ang iba hindi makapag-proceed dahil hindi nagbabasa. So basahin nyo guys para maintindihan nyo at para magawa nyo ng tama. And after nyo malagay ang inyong password na ginawa nyo na dapat lagi nyong nililista. I-click nyo na yan, continue. Andito na tayo sa personal information. So, ilalagay nyo na ang inyong picture at i-click nyo yung upload photo. Ang ilalagay ko na sample ay si Mr. Bean. Dahil nga guys, hindi na ako pwedeng gumawa ng panibagong account sa pangalan ko dahil 2 na ang account ko sa e-travel. So, after nyo malagay ang photo, dito na tayo sa Philippine passport.
Dahil nga OFW tayo, ang pipili natin ay Philippine passport. Pero kung ang gamit nyo naman ay foreign passport, ay syempre pipiliin nyo ang foreign passport. Dahil nga madalas na tinuturo ko ay para sa mga OFW, ay dito tayo sa Philippine passport. Then, ilalagay nyo na ang inyong pangalan, middle name, at last name. At dyan naman sa suffix, kung wala kayong suffix, ay iwanan nyo yung naka-blank. Sa middle name naman, optional lang din yan. Kung wala kayong middle name, dahil minsan may mga tao na walang middle name, ay pwede nyo rin yang iwanang naka-blank. Wala naman ding problema. Then, ilalagay nyo ngayon ang inyong kasarian, birth date, mobile number, citizenship, at country of birth, at ang inyong passport number. At ilalagay nyo ang passport issued authority. Kung sa Pilipinas, ang ilalagay nyo ay Philippines. At ang inyong passport issued date. Then, dito naman sa occupation, sa mga nagtatrabaho sa labas, ay pwede nyo piliing professional. At sa mga nagtatrabaho naman sa bahay, ay may pipilian dyan or pipiliing domestic helper. And after that, click next. At dito naman sa permanent country of residence, country, Philippines, at ilalagay nyo na yung province, municipality, barangay, at house number. Kung wala naman kayong house or street number, ilagay nyo lang 0000. At dyan naman sa address line 2, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. At nandito na tayo sa onboarding summary. Review nyo lang at kapag tama naman ang lahat, scroll nyo and click submit. At dito naman, hayaan nyo lang yung for me at ang air. At dahil nga pauwi tayo sa Pilipinas, ang pipili nyo dyan is arrival entering the Philippines. Pero kung ang i-register nyo ay e-travel departure card papunta sa ibang bansa or pabalik sa ibang bansa, ay ang pipiliin nyo is departure leaving the Philippines. Pero dahil nga ang ituturo ko ay pauwi sa Pilipinas, ang pipiliin natin is arrival entering the Philippines. And after that, click continue. Andito na tayo sa travel details. Sa purpose of travel, ang ilalagay nyo is OFW kung isa kayo OFW. Kahit na pauwi kayo for good na, ang ilalagay nyo dyan ay OFW. Pero kung mga Pilipinong nagturista lang sa ibang bansa at pabalik sa Pilipinas, ang ilalagay nyo is returning resident. Pero kung mga permanent resident sa ibang bansa at magbabakasyon lang sa Pilipinas, ang ilalagay nyo is for vacation. Pero sa mga OFW, ang ilalagay nyo ay OFW. Traveler type, aircraft, passenger. At ilalagay nyo na ngayon ang inyong name of airlines at flight number. Dito naman guys sa name of airlines, ang ilalagay nyo dito pa uwi sa Pilipinas is yung airlines na magdadala sa inyo sa Pilipinas kahit pa may connecting flight kayo. So, ang ilalagay nyo dyan sa name of airlines at flight number is yung eroplano na magdadala sa inyo sa Pilipinas. At uulitin natin guys na hindi consider as connecting flight ang mga domestic flight, mapa Pilipinas man or ibang bansa. Meaning na domestic flight is yung flight within the country or nasa loob pa rin ng iisang bansa. So, hindi yan considered as connecting flight kapag magre-register kayo sa e-travel. Andito na tayo sa country of origin. Sa e-travel registration guys, ang country of origin nyo kapag pauwi kayo sa Pilipinas is yung bansa kung saan kayo nagtatrabaho. For example, United Arab Emirates. At ilalagay nyo na ngayon ang pangalan ng airport. For example, Dubai Airport. At yung date ng departure nyo o yung flight nyo pauwi sa Pilipinas na makikita nyo sa inyong ticket. At eto na nga guys, nandito na tayo sa with transit or connecting flight. Kung may dadaanan kayong bansa o ibang bansa galing sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho, ay i-click nyo yung small na box. Take note guys kung may dadaanan lang kayong iba pang bansa. Pero kung wala, for example, may domestic flight kayo sa Saudi Arabia at pupunta kayo sa isang airport sa Saudi Arabia, ay hindi yan considered as connecting flight. Ang connecting flight is kung may dadaanan kayong iba pang bansa. So kung meron, i-click nyo ang small na box at ilalagay nyo yung country of transit or yung bansa na dadaanan nyo. At yung pangalan ng airport, at yung date of transit or pagdaan nyo sa bansang yon. Ngunit kung wala naman kayong connecting flight ay huwag nyo ang i-click na small na box. At dito na tayo sa airport of destination. Ilalagay nyo kung NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Kung Clark naman, isi-search nyo or itatype nyo ang Clark International Airport. At dyan naman tayo sa date of arrival or yung date ng lapag nyo sa Pilipinas.
At dito naman tayo sa destination upon arrival, lalabas dyan automatic na same as permanent country of residence. And after that, click next. At dito naman sa health declaration, kung wala naman kayong sakit, i-click nyo lang yan, dalawang no sa baba. And after that, click next. At dito naman sa customs declaration, kung mga basic pasalubong lang naman ang dala nyo, ay hindi nyo naman kailangan i-declare. Kung wala naman kayong dalang cash na more than 50,000 peso at 10,000 US dollar. So, i-click nyo lang yung no sa tanong na, do you have baggage to declare? And take note guys na lagi pinapaalala ng mga airlines na wag kayo maglalagay ng valuable sa loob ng check-in baggage nyo. Kagaya ng pera, alahas, at iba pang mga mamahaling gamit. Dapat lahat ng yan ay nasa hand carry baggage. Dahil kapag nilagay nyo yan sa check-in baggage, ay pwede yang mawala or pwede yang nakawin. At dito na tayo sa other details. Kung may kasama kayo dyan guys, ilalagay nyo kung ilan ang kasama nyo. Pero kung wala, iwan nyo lang yang 00. Diyan naman sa number of check-in baggage, kung dalawa, ilalagay nyo ay 2. At dito naman sa hand carry, kung isa, ilalagay nyo ay 1. At dito naman, first time visiting Philippines, click no. And after that, click next. At dito naman, pipirmahan nyo gamit ang daliri nyo. Pero kung nagpagawa lang kayo ng e-travel account sa iba, ay gagayahin lang nila ang pirma nyo gamit ang daliri nila. And after that, click next. Dito naman guys, sa family member, kung wala naman kayong kasama mag-travel, i-click nyo lang yang next. At dito naman, i-click nyo lang yang yes. Kung nakagawa naman kayo ng account or nakakuha na kayo ng QR code at may gusto kayong i-add family member, ay wala naman ding problema kahit after yung makagawa ng account, i-add family member nyo lang ang gusto nyong idagdag para isang account na lang ang gagamitin nyo sa e-travel. At nandito na tayo sa summary. I-double check nyo lang at kapag okay na lahat, i-click nyo yung submit at lalabas na ito. Congratulations! At pati ang inyong e-travel arrival card QR code. So, i-screenshot nyo lang yan. At inulit din natin sa mga nagtatanong na nakalagay dyan ay no UEC. Dahil nga ang UEC ay ginagamit pabalik sa ibang bansa. Hindi pa uwi sa Pilipinas, kaya no UEC ang nakalagay dyan. At dyan naman sa no baggage, ay walang problema yan. Dahil nga guys, wala naman kayong dineclare. Hindi naman ibig sabihin yan ay wala kayong daladalang bagahe. At eto na nga yung bago. Sa mga nagtatanong naman kung may bayad na daw ba na tax sa e-travel or pagre-register sa e-travel. Ang sagot guys, para sa mga OFW ay wala tayong babayarang tax. Dahil exempted ang lahat ng mga OFW sa pagbabayad ng travel tax sa airport. At tayo pa nga may nakukuha ang terminal fee cash refund. Applicable lang yan sa mga tourist na pupunta sa ibang bansa. Pero kung isa kang OFW at ilalagay mo ay OFW, ay hindi yan lalabas. Kaya tayong mga OFW ay wala naman dapat ipag-alala at hindi natin yan problema.